Lord, thank you. And again, Lord God, we welcome you in our hearts as we listen to your voice through my mouth, oh Lord God. Just use me, mighty Holy Spirit. Give us a fresh revelation that will transform our life, that we become the light and salt to other people. Thank you, Holy Spirit. We love you. In Jesus' name, amen. Okay, as we continue already in Second Corinthians, now we are in the chapter 5. If you have your Bible, no, get your Bible para makasunod mo. So in verse 1, ingon din he, for we know that if the earthly tent, which is our house, is torn down, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. So nag-talk din ni about the physical frame, which is, ginatawag din ni is earthly tent. Okay? And we need also to realize that our body is a tent. Okay? Kini atong body, kung anan man niya to ang body, okay, which we are living. And in every verse na iyang ginaistorya din ni sa Second Corinthians talks about the outer man's decaying. So ang lawas daw nato is madugta. Diba? In chapter 4:16, mamana siya ang ginaistoryahan din na that we have a naatay kaha, natay lawas, pero madugta na siya. And that is also our tent. Mani ato ang ginapuy-an because tripart man, body, soul, and spirit. Right? So kanido ato ang tent, kanido ato ang body, which is madugta, no, it will has ma-wear and tear, mabot man jud ang time na masin saon nimo og papagwapa, papabubong, naalay mga kina naalang kay ginabutang na mga astringent whatever or stem cell or collagen, but still padulong jud na siya madugta. Wala gyud ni forever na fresh gyapon na ang ato ang body, no? Pero dinhi ingon nimo masin saon mo niya paningkamot jud ang kaning tent na ni is madugta gid siya. So dili gid nato tagaan og kanang i-emphasize kaayo nang alagaan na nato taman o marag kumbaga wala na jud kay laing ginabuhat, especially ang mga babae. Ang babae man jud kaayo medyo tawag na conscious kaayo sa physical appearance. Okay, mas tagaan og panahon, pagwapa, uh, maghatag og kanang sige tawag na substance or kanang wala na ilain ipunan kundi ka ng mga pampagwapa jud, no? So mag butadayon ba, collagen ba, stem cell ba, placenta, o mga astringent ba. So actually dili gid dapat na nato tagan og importansya kay if you read Second Corinthians, it talks about the tent, the outer man, no, our body. But gina-highlight din ni na dili kay nato jud na siya i-highlight o taga importansya kay ang pinaka taga nato importance is our inner life. Okay? So mao na ang ginatagan og kanang point dinhi sa Second Corinthians. Kasi ingon din na one day maapod lang gid ang time, no, madugta ra gyapon na siya and dili gid nato na i-worship ato ang body and dili pud ta maghunang-huna na more on ganun man, di ba? Like, personally, like sa POA, so when time na nakabalo ko sa ako, ang medical status, so somehow na ay mga nagtag-as, but dili ka na, jud ang ako ang entire hatagan o importansya na kana lang gyud perminti. Pero, kabalo ka na ang imuhang health is kailangan po din mo siya i-alagaan karon kag discipline i-correct nimo why because you want to serve God. Pero kung gusto lang nimo siya alagaan o gusto lang nimo siya tambalan ang imong body without purpose itself, no, wala gina padulungan ang ato ang body kay ang ginaano man gud is ato ang inner life. Okay? And if we need healing only, din ha, if we need healing only, it's only we might be healthy in order to serve God
Then, no, ingon siya din ni hatagan man nato siya importansya because we want to worship God. Pero dapat masabtan nimo na apay pinaka-importante din ha ang imuhang batasan. Kay external lang man na siya. Makita ra man na tanan external is mao na siya ang mao na siya mabilin sa kalibutan. Pero ang eternal mao na siya atong i-prepare kay mao na siya mosaka sa langit. Ne? So mo na din ni ginaingon. So ano siya din ni one of the things which is visible is this body of ours. And we should not waste our time trying to beautify and dress it up with fancy clothes. Dili kay nato ni siya palanggaon no ang ato daw lawas kay wala jud maabot ra time madugta ra siya. But God will gonna give us a building. Kung tent man atong body, remember God will also give us a building, a house not made with hands. Unsa man na siya? Eternal in the heavens ang gi-prepare ni Lord sa atoa. Okay? So pasalamatan nato ang Ginoo kay gitagaan ta og hope. Kitaan ta panan-awon na ang Ginoo day hatagan day tag bag-ong or glorified body. Kung ato amang lawas is maabot man jud ang time, manigulang man jud ta, ma-weak man jud na siya, magkasakit man jud na siya, hantod mag-sleep man jud ni. But remember, ang promise ni Lord, gitagaan tag hope na hatagan jud tag glorified body. Okay? So when we have to give up, kung ato ning i-give up na ang ato ang body, when Jesus comes back, so si Lord, no, hatagan ta niya og bag-ong lawas. Magdapat nato ang ka-excitedan, no? Ang ato ang hope, ang pag-asa nato. Pero pinaagigid na siya kay Jesus Christ. So in verse 2, in siya din, for indeed in this house we groan, longing to be clothed with our dwelling from heaven. So si Paul, ingon siya din, gusto jud nako kani akong earthly body is maabot ang time na makasuot jud ni siya og kanang robes, no, with heavenly mansion. Kay kung gitagaan man ta ang pag-asa ni Lord, katagaan ta ni glorified body. So unsa man na ang glorified body, moabot ang time pag naa na ta sa heaven, which is ang mansion nato nagahulat dito. So dapat mag proper dress code jud ta. Okay? Kay naaman kaya tay gina-prepare na naaman kaya gi-prepare si Lord sa tuwa na building. No, it's not only a tent. Dili lang siya tent, but it's also a mansion in the heaven. So, kailangan kung king man ang ato ang amahan dito, if we are also his children, so kung saan ang suot, kung saan ang dress code dito, kailangan po kita mag-prepare po taana sa atong dress code. And verse 3, much as we having put it on will not be found naked. See? Tanaw nimo din ni, it's only we put on proper dress code on our heavenly habitation. Unsa man ang habitation, dwelling place or ang ato ang balay na dapat sigurado gyud ka na dili ka naked moabot didto, no? Moabot man ang time na mamatay ta, but dinhi pa lang sa kalibutan naga-prepare gyud ta. Mao ni siyang nagaginatudlo sa ato na if we die here, kailangan dili kita naked. Ang point din na karon pa lang nata sa kalibutan na kung mamatay ta dili ta naked musaka dito sa langit. Kailangan na may dress code. Diri pa lang sa kalibutan mag-prepare na ka sa imuhang outfit. Kay padulong man tag mansyon, dili pwede naked. Nako ninyo ang point din ni. Kailangan nato ni masabtan. Why? Kay karon pa lang no, basig unyag kanang ano nimo ba kanang ganing maneglect na nimo ni ba ang understanding na ni na we are already preparing habang naa pa din ta sa kalibutan. Okay? Basig na busy na lang ta sa ato ang physical appearance. Pagwapa, kanang sa baba na atong ginabutang sa ato ang body, no? Ang ato ang pinaka din na dapat ibutang nato sa tong heart ang preparation nato na pagtagaan ta glorified body pag abot nato sa mansion na ginaingon ni Lord din ni
na nakaprepare na ta sa atong outfit. Because we live this world, muhawa ta diri sa kalibutan, kailangan na tumusuot ang atoang inner man. Dapat nakaprepare na ang atoang inner man. Kaya mo na musaka, yung ko atong lawas, madugta ra, ilubong ra na siya, ang ulod lang ang mga puslan ana. Ang atong inner man mao nang musaka dito sa mansion na yung gina-mention din ni and nagaantag glorify body. So kailangan nato i-prepare ang atoang inner man. Okay? So it talks also about in the chapter 4:16. And verse 4 in din, for indeed while we were in this tent, habang naapata din ni sa atong lawas, we groan, being burdened, because we do not want to be unclothed, but to be clothed. Of course, kinsa ba naapamanta din sa kalibutan, naapamanta ni lawas, kinsa ba dili gusto, na ay sinina. No, sama sa na-mention sa to yesterday, sa Sunday service, si Paul, sabi no, ang yung gipang agian, na makasakripisyo, ni agi siya katugnaw, wala siya sinina, no? That's like what we experienced last night. Naalam mi dito banda sa Katigan, tugnaw kaayo, na mali among outfit. So we suffered the consequences na mali among outfit. You only suffer. Ay ako dahil lang, kami lang dahil ni-suffer, some of us lang dahil nag-suffer, kay ang uban naka-proper outfit man, proper dress code. So kami, nag-short, nag-sleeveless ko dito. So mo nang na-suffer na ko ang ano. Muna ingon din eh, because we do not want to be unclothed, but to be clothed. Kaya napamanta din. So that what is mortal will be swallowed up by life. So, nilingon na naapa dito sa earth, kailangan dili na musuot og sinina. Kailangan jud nato musuot og sinina. Kailangan nato i-protect nato ang body kay napaman din ni, napaman natong lawas din ni. So, mao ni na pag moabot kita og time na makapoy na ni maluya na niya itong lawas. Antun, mag-sleep na gid siya, hatagan na gid ta og lawas, bagong lawas ito sa kalibutan. So, dapat ato ada yung i-prepare ana na cloth isang ato ang inner life. Okay? So, dili po pasabot na naa ka dinhi sa kalibutan is unwilling po ka, dili po ka musugot na in spiritual na dili nimo sininaan na nimo imong self. So two things. Habang naapa ka dinhi, naapa kay body, naapa kay lawas, yes, of course, we need to protect our body na sa bacteria. Kailangan jud ka mosuot og mga cloth o mga sinina. But we need also to wear a proper clothing for our mansions na gaulat. Soon, no, maabot man ang time na mamatay man ta, no, whether we like it or not, mamatay man ta, so naata gina-prepare na cloth na. Okay? So, now the question is, no, as a disciples of Christ, naa ba kay same longing kay Paul na gusto pud niya musuot na og kanang cloth para sa mansion, pang mansion na? Kamo ba nagalong na ba mo musuot og cloth o sinina na pang mansion na, pang kingdom na, or naglong lang ba mo makasuot og mamahalo ng sinina dinhi sa kalibutan? Like makasuot mo mga Chanel, Louis Vuitton, sa pabana din niya na mga branded na mga outfit din sa kalibutan, no, to have that status na ginaingon nimo na daghang kag liker, sikat ka, fame ka, no? Rich ka, gwapa ka, datot ka. But si Paul, lahi iyang ginalong. No? Eh dili na sikat dito ang Louis Vuitton sa langit. Wala dyan na dito. Dili na ang signature ni Lord dito ang Louis Vuitton, Chanel, Christian Dior, unsa pa na, mga Versace. So, dili na siya known na signature sa langit. Okay? Kasi Paul, nasabtan niya, nagalong na siya ana. Kay kabulo siya, it would be a permanent na magud na cloth nato pag abot sa mansion. Okay? So, mo na karon ng pangutana, if you ask yourself right now, no? Hinahinay na ba ka? Hinahinay na ba nimo gina-transition or gina-change nimo imong pagsabot or imong perception
about clothing itself, especially sa mga girls, no? Kay ingong ko, ang mga girls, kay dahil ang mga girls pag regarding sa clothings, no? And like me, pag mag-abot sa mga sinina, gusto na ko kanang comfortable ko, gusto na ko ah, kanang unique, kakaiba, ng ana, para na ukay-ukay. No, basta comfortable ka sa imong sinina. So, karon ginaano ni Lord sa ato na mas naapay mas importante ana. Because if you read in Romans 13:14, ingon siya din na Romans 13:14, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regard to its lust. E kitang tanan, no, gipanganak dinhi sa kalibutan na nakasuot na daan o cloth with ang ginatawag ana ang flesh nato na with lust. O gani na, no? Lust of the world, no? Morning mga lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. So mao ni siya pagawas na to din ni nakasinina na taana. Okay? So during our earthly life and through the power of the Holy Spirit, we have to overcome, no? Natabangan ta ma-overcome ning mga lustful nato. Last sa to ang eyes, gusto nato ni, especially mga gusto kay nato mga naataana, bakong balay, bakong sinina, alahas, gusto ta ana. And habang naata diri sa kalibutan, dako jud kaay tabang sa ato ang Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit ang motabang na magkaroon ta og self-control, disiplina, no? And mao ni siya na maka sige nang sa mua pa na, no? As a therapist na aming mga management na ginatawag mga impulsive na mga bata is ginahatagan na mo na sila mga activity para ma-delayed ang ilahang gratification. No, kinagi impulsive. I want this. Grab ng grab lang dahil na sila mga toys. No, so na aming mga behavior modification sa ilang ginahatag para lang yun ma-delayed ang gratification. No, sama sa like sa kuha, no? Pag maabot ko og SM sa una or mga malls, hala, impulsive kayo, palit dito, palit din ha. Mao nang gihatagan po ko og management ni Lord. Gidisiplina ko ni Lord. So, gidelay ni Lord ang ako ang gratification. So, mo ning giingon ni the Holy Spirit ang motabang sa ato ana. Kay gusto sa Holy Spirit, tabangan ta niya na mag-wear of proper dress code also. Okay? So, gusto niya i-partake nato ang divine nature sa ato ang Ginoo. So, 2 Corinthians chapter 4 verse 10, ingon din mi, always carrying about in the body the dying of Jesus so that the life of Jesus also may be manifested in our body. Diba? Nag-talk ta about diba, sa ato ang like i-share na ko gahapon sa bread breaking. Diba? One of that reminds us in bread breaking is dying to ourselves. No? Unsa man ang gibuhat ni Jesus Christ, gipatay niya ang iyahang body. No, ang iyahang body is already submitted to the will of God, dying to ourselves. So mo ni din ni always carrying about in the body the dying of Jesus. Kailangan yun, permintig yun ta mamatay sa ato ang will. Okay? So we offer our body as a living sacrifice to God, our eyes, our nose, our mouth, our ears, our hand, everything about sa ato ang body, dapat ma-offer nato kay Lord. Kaya ang Holy Spirit, ang mutabang sa ato, mabag-una o maliwat ka sa ato ang Ginoo. No? So, that's the dress that I want to have when I leave this world. Mao na siya, dapat ang ato ang ibutang sa atong heart, sa atong kasing-kasing, na kanay dapat na sinina ang ako ang perminti suot. Ang nature ni Lord. And ingon din ni, I don't want to leave this world just saying na maingong ka lang na ang itaas ako ang kinabuhi, naabot na ko
91 years old, 95 years old. Kay tungod maayo kay ko mag-alaga sa ako ang lawas. Maayo kay ko mag-alaga sa akong sa nagadisiplina ko sa ako ang kaon, nag-exercise ko. No, pero ang imong batasan wala nimo na alagaan, wala nimo nakita ba? Umamo nang importante ko ng atong batasan. Dili man ingon na maayo ka mag take care sa imong body. Maayo ka mo sa tawag disiplina sa kaon, mag-exercise, pero dapat ayaw ka limti at imuhang batasan. No? Okay. In this world, we need to partake the divine nature to the maximum extent. Kung posible, kung pinaka-maximum nimo na ma-offer ni mong body kay Lord, Lord, tabangi ko na ma-overcome na ako ni ako ang bitterness, no, ako ang kalagot, no, ako ang anxiety, no, ako ang mga pagkareklamador, Lord, no, tanan, kaning mga fleshly Adam spirit, yung mga batasan nato, no, nagbikan pa kay Adam. And I want to be clothed, Lord, with meekness, gentleness, and goodness, and humility, patience. Gusto na ako, kana ako ang suot. No? Mao na ako ang, dili ko maabot na naked lang ko. Kana ang bit-bit na ako, kana ang pinaka-the best na wardrobe ang imuhang dapat masuot. Okay? Ang meekness, ang gentleness, goodness, humility, patience, kana mao na pinaka-the best nimo na brand accepted na siya sa langit. Dili ang mga Louis Vuitton, Chanel, Christian Dior, wa na. Dili kaila si Lord, ana. No? Dini sa kalibutan, yes, daghan, kailaan na. Pero kay Lord, di na siya kailaan na. Ang iyaha is meekness, gentleness, humility, patience, mao na love, compassion, mao na ang nailhan ni Lord na sinina, brand na sinina ni Lord. Kaya kaning chapter 5, it talks about, no, kanang talks about the inner chapter. I mean, this Second Corinthians talks about the inner life of Paul. Natuluan ta din ni. So si Paul, si Apostle Paul, speaks about that when Jesus comes, maabot man ang Ginoo, dili ta maulaw sa iya ha, dili ta magpalayo sa iya kay nganuman kay hubot-hubad man ta. Di ba? Remember niyo itong nasa si Adam and Eve, gipangita sila, Adam, Eve, asa man mo? Di sila magpakita sa Ginoo kay hubot-hubad man. Anong kabalo man mo na hubot-hubad man mo because of sin, di ba? So same thing ang ana. Pag time comes na si Jesus mo abot na, basig maulaw pug ka mo gawas. No? Dili ka magpakita sa Ginoo. Nga naman, naked pug ka. That's why in the book of Revelations, the Lord said in the church of Laodicea, na it talks about clothing. Ingon din sa Revelation 3:8, and I advise you to buy from me gold refined by fire, so that you may become rich, and white garments, so that you may clothe yourself, and that the shame of your nakedness will not be revealed. And I salve it to anoint your eyes so that you may not see, so that you may see. So, dinhi, it talks about, dili siya nag-talk about sa mga unbeliever. No? Kanina nag-talk siya about sa church. Again, wala diri ginaistoryahan sa mga unbeliever, but ginaistoryahan diri about sa church and the leader of the church in Laodicea. And ingon din ni, buy garments from me. And obviously, it's not talks about the forgiveness of sins, because dili man ta makabay, di man ta makapalit of forgiveness of sins. Kay free man na ang forgiveness of sins. Free pud na ang baptism of the Holy Spirit. Dili jud nato mapalit ang forgiveness of sins, and dili jud nato mapalit ang baptism of the Holy Spirit. So unsa daw? Unsa man ang pwede nato mapalit? Garments, no? If you read in Revelations 3:18, paliton daw nato ang garments. So why kailangan nato mapalit ani? And also man gid ang presyo ani kaning garments na ni ginaingon din ni.
Basahan na to sa Philippians 3:8. Ingon din ni tinuod gayud nga ang tanan walay kapuslanan kung itandi sa akong pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan ug giisip ko kini nga basura aron maako si Kristo. That's the price being paid. So, kung sa ang price sa garments, no? Mao niya ang price sa garments na ni Jesus said, if you want to be my disciple, you got to forsake all that He has. That's the price how we pay and that's how we buy the garments. Kailangan nimo i-give up nimo tanan ang imuhang rights. Rights over our own self. And then we can be clothed. Okay? Mao na ang presyo sa garments din ha. Imuhang i-give up nimo imong mga rights. Okay? Imo jud ng ang na Lord, i-give up na ko ni ako mga rights, Lord, and ako mong will, Lord God. That's the price of the garments. Okay? So, kailangan nato na siya renewed day by day so that kana makasuot ta o makapalit ta og simina, makasuot tag simin o makasuot ta og proper dress code ta, makawear tag proper dress code pag abot na ta sa mansion. Okay? Revelations 19:7 ingon dinhi, let us rejoice and be glad and give the glory to Him, for the marriage of the Lamb has come and His bridge has made herself ready. So, see, and she was clothed in fine linen. And fine linen is not the righteousness of Christ, but the righteousness of saints. Revelations 19:8, ingon siya din, it was given to her to clothe herself in the fine linen, bright and clean. Remember, di man na storya naman nato ni ang the book of Revelation? For the fine linen is the righteousness acts of the saints. Okay? So, ang dress din niya ginaingon din righteousness of Christ, which is being justified, no? And of course, kasi din niya giingon po din ni the righteousness of the saints. Kaya ingon ang unsang cloth na dapat nato ang iwear, bright and clean. So talks about ourselves, ang inner life ra gyapon nato. Kung puti kaayo ang imuhang masuot, maabot man ang time na mapadulong na ta sa ato ang mansion. So meaning, ing ana po da ay kaputi ang imuhang kasing-kasing imong batasan. Kung usang na lang, ang polka dots ba na gown, makasulod ba na dito? Na kay polka dots na gown dito sa mansion mo kasulod. Ina po da na ikaw ra ang alin-alin ang naiiba, na puti kay ang tanan with all the crystals, with all the Swarovski siguro, no? With all the diamonds din na nakapilit sa gown. Imuha kay na makaputi lagi pero na ay polka dots. Naila mo na siguro. Kadali lang. No, makaadin ka dito. So, in verse 5, ingon din ni, now He had prepared us for this very purpose is God, who gave to us the Spirit as a pledge. So, mo ni ang guarantee ni Lord sa tua. When God gave us the Holy Spirit, no? So, mo ni siya ang makatilaw ta o kung sa ang eternity. Wow. Salamat Lord. No, when you receive Jesus Christ, then the Holy Spirit is naana sa atua. Siya na ang hinay-hinay na mubag-o sa to kay siya na ang muilis sa ato, ang mutabang sa ato, muilis o puti, bright na white linen, no? Pag-abot man sa ato ang mansion or sa ato ang sa tawagan wedding. Wow. So when God gave us that, the Holy Spirit, she is the one will give us that gown na white. So mao na siya ang Holy Spirit, ang down payment na guarantee na maka complete sa work ni Lord sa tua. Naamantay dinhi man sa kalibutan, naamantay mga life assignment, lahi-lahi man ato mga life assignment, naamantay mga trabaho ginahatag ni Lord
ang makakumpleto ana, ang makatabang sa ato ana is ang Holy Spirit. That's why kailangan jud na mag-cooperate sa Holy Spirit. Okay? That's why we need to work hand in hand with the Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit ang mutabang sa ato mo sanctify. Siya ang set apart sa ato. Okay? That's why si Paul ingon siya din sa verse 6. Therefore, being always of good courage, and knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. So being always of good courage, it is also the same of saying we are never discouraged. Okay? Ingon din ni, muna balik-balikon yun di Paul, being good courage. No? Ang ubang translation ani, always be cheerful and confident. Never moment na mayroon kag never. No? But mayroon ka din ni na, sa tawagan ni, kailangan ang imuhang confidence, kailangan ang imuhang courage is always naa. Why? No? Kay, as believers, we are told na it is by faith, no? Not by sight gid ta. Dili kay kitangari kita na as kanang disciples of Christ, we are already teach by kanang ginatudluan nata na dili ta mag-work sa ato ang physical eyes. Kay deceiving man kaayo na sa ato ang makita. That's why no, kung mag-ambo pud ta naka-close atong eyes. Kay ginatudlo sa ato it's not only what we see but by faith. Mao man na ang currency sa heaven, man ang currency sa kingdom ni Lord, ang ato ang pagtuo sa iya Okay? So dinhi, if you notice, kung tanawon nimo ni dinhi sa basahon nimo ning the book of 2 Corinthians, balik-balikon jud niya chapter 1, yun siya dinhi good courage, and dinhi na pud sa don't lose heart, we don't despair. In verse 4:8, verse 4:16, we don't lose heart again. Sa chapter 5, verse 6, we are always good in courage. Grabe, balik-balik. Grabe man yun ang na-experience ni Paul. Good courage. Because as we serve God constantly, matempt man yun ka, ma-discourage. And wala yun exemption ani. Si Paul gani na-experience man gani niya na ma-discourage siya. As much more kita. Namagid times na maluya ta, namagid times na uya na ani, uy, balik-balik naman ni, uy, murag wala, may life, uy, murag ni, routine naman jud ni, uy. Ang ganahan, kanang, naakay ginapangita somehow, pero ma-frustrate ka. Mo nang balik-balikon po di Paul, giagian man niya, ayaw give up. Don't be discouraged. Padayon lang, don't lose hope. Kung na-experience man ni Paul, na ma-experience pod nato, muna gina-tap ka ni Lord karon na don't be discouraged. Kung wala ba, kung nakay kauban niya, inay mo kauban, don't be discouraged. Ina siya din na etap nimo. Kung wala kay kauban diya karon, ana na lang imong self. Don't lose hope. Don't give up. Don't surrender. Padayon lang. No? Hebrews 4:15, for we do not have a high priest and who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Jesus Christ. Gitempod siya. Imagine mo na tempod si Jesus Christ. Pero wala din siya na-discourage. Kaya si Paul, yun siya din sa verse 6, we are always of good courage. Never lose heart. Never give up. No matter what happened. No? In verse 7, for we walk by faith, not by sight. All the days of our life, kailangan jud ding masabtan ning walk by faith, not by sight. Kay mag-operate jud ta sa atong eyes sometimes, sa atong makita. Mao nang makaingon ka kapuyan ni ano, give up na lang jud ko. Manaingon si Lord, walk by faith, not by sight. And that is only external appearance imong makita. Ingon din sa 4:18, emphasize nga, we do not look
at the things as which are seen. Dili ta mananaw sa unsa ato ang nakita sa atong mga mata. And we should not think and di ta magunahuna sa mga physical visions na imong makita, no? Because we are told that we will be walked by faith. Kay mao ni siya ang greater and higher thing than walking by sight. Ang faith na ang pagtuo nato. Okay? So we need to always tell ourselves, don't be discouraged. Balik-balikon man ako ni. No? Lately, maapod ni. Talaga ni, usahay ka ng ikaw na lang isa sa lalo na kung nag-meditate ka, no, na ay mga times, lalo na sunod-sunod ka maka-receive o ka ng dili maayo na mga nang hitabo, especially sa uh, mga mga leaders, especially sa mga elders sa church, na ay sunod-sunod na ay mag-unite time, sunod-sunod mga negatives, imong madunggan. Pero mao ba? Nung sa gani maabot yun ang time ba? Uy, marumag ka ng lahi man. Uy, ka na mga anak ba? Ano man, magangakos yung Lord. Baka anak ka ba? Saan man eh? No? Ani mang good Lord. Nga, dengan pagkag magkuhan. Kaya ginaingnan ka ni Lord. Karon na don't be discouraged. Okay? Ayaw tanawas imong physical eyes. Kay maluya ra ka ana. Walk by faith. So, 1 Peter 1:8, and though you have not seen him, you love him. And though you do not see him now, but believe in him, you greatly rejoice with joy, inexpressible and full of glory. So, remember, when the day, no, when the day na makita nimo si Jesus Christ, do karon di man nimo makita ang Ginoo, at tungod sa imong pagtuo, na wala nimo siya nakitaan, pero nagtuo ka sa iyaha, kung unsa ang gibuhat ni Lord sa imong kinabuhi. Di praise jud ka kay Lord, grabe jud. Unsa na lang kung maabot ang time na makita nimo siya. Tama? Kaya walk by faith, not by sight. Ang uban, kaya ganing lisod jud kaayo mo to. To see is to believe man ang ilang prinsipal. Mo na ilisod jud kaayo. Mo nang reklamador, talila ma-discourage. O, tinuod maujod. Unsa man doon? Unsa man ang ebidensya? Tinuod jud ka na yung anak jud. No, to see is to believe ba? Mo nang lisod jud kaayo. But here, tarong pa lang, ginabalik-balik man ni na believe by faith, not by sight. Yes, ano man sa atua na somehow mas prefer man nato makita, no, but actually higher daw and greater daw na wala pa nimo nakitaan ang Ginoo pero nagtuo na ka sa iya, mao nay maka-please sa iya. To be spiritual is to walk by faith, not by sight. In the sight, kung sa man nato makita nimo ang imuhang feelings. So, example, makita nimo sa sitwasyon na makita nimo isa ka sitwasyon sa isa ka tao. Nakailan nimo, nalugmok siya. Di ba batiyon po nimo, kaluoy ano niya, oy. No, sa kaya na mo siya, pero napod kay makita na isa ka tao na rebelde kayo. Maglagot mo ka sa iya ha. Mao nang mawala imong compassion. Kaya ingon din ni walk by faith, not by sight. Kay in the sight na makita nimo, naa din na ang imong pagbati, ang imong emotion, which is na ang up and down. No? And we will not allow our spiritual life to be affected by our feelings. We need to walk by faith. No? Remember, God is still on the throne. Whatever our feelings, unsa man atong ginapangbati, which is somehow, up ka, high ka, depressed na pud ka, no? Because sa imong nakita, ang secret ana is walk by faith, not by sight. Para dili ka ma-discourage. Nganong ma-discourage man ka? Because gina-operate nimo imong vision. Kanang physical eyes na makita nimo, muna bation nimo tanan. Ang tanan na makita nimo na dili maayo. Then, muna karon,
Ginaingon din na walk by faith. If there's a reason why Paul was always of good courage, itungod is always walking by faith. Mo nang reason na you always walk by faith. Lalim kang iyang gina-go through. Remember, ang gi-share ni Pastor Wendell sa Sunday service, sa kinabuhi ni Paul, grabe, kinsa pa mulabaw ato si iyang giagrian na sakripisyo. Pero ano man, balik-balik mo yung ginaingon, don't give up, padayon lang. Kaya nga no, ang iyang secret na dito, he walked by faith, not by sight. So why can't we walk by faith? That God is in control in all situations, that He rules in heaven. So, karon, no, in Philippians 1:23, ingon din ni, I am torn between two desires. I long to go and be with Christ, which would be far better for me. So, ginatudlo diri, as soon as we live in this world, we go immediately to the presence of the Lord. So, which is better? No, dapat dili ka mag-doubt, dili ka maghuna-huna. Maghuna-huna ani kay dili sa Philippians 1:24, yet to remain on in the flesh is more necessary for your sake. And ingon din na, I have to stay on for your sake because I need to fulfill the will of God for your people. So that's the purpose of God in our life. No, kinatudluan ta na maaman tayong mga hardship na kailangan nato mag-persevere and mag-endure because ginadisiplina ta ni Lord. It's because God loved us so much and gusto ni Lord ma-fulfill niya ang life assignment nato. Pero kailangan na dili ta ma-discourage. In what way of that na dili ta ma-discourage is walk by faith, not by sight. In verse 8, ingon din ni, we are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. Therefore, we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. Si Paul, wala siya laing ambisyon siyang kinabuhi. Isarai ang ambisyon. I don't know kung kita naadirin ka no naminaw. Pila ba ang atong ambisyon? Kasi Paul, isara daw iyang ambisyon. Philippians 3:13. He says, one thing I do, only one thing, that was to press toward the mark of the prize of good high calling of God in Christ Jesus. Ingon siya, wala ano dyo'y laing. Ambisyon isara gyud, maski asa ko padulong, maski naapa ko diri sa kalibutan, unsa man na ako ang sitwasyon karon, unsa man ang ginapabuhat ni Lord sa ako naaman ang Ginoo, wala man ang Ginoo na akong mabati, naaman Ginoo, wala man ang Ginoo, or naaman ang Ginoo na ako makita, wala jud ko'y lain, no? Wala jud ko'y lain mo, maabot man ang time, maski naanak ko sa heaven, sa third heaven, pero kanira gyapon ang ako ang gusto buhaton na yang ambition is I wanna be pleasing to Him. Wala siya laing ambisyon na ma-please niya ang Ginoo. Wow. Grabe, this is amazing passage. Okay. Yung ano day si Paul, masing unsang bagyo yang giagian. Tanan mga challenges kinabuhi giagian niya, mapadagat, asa pa ganito, mapadagat, mapabundok, nasa outer space pa siguro, naka-experience siya. No? Grabe, wala siya lain. Ambition is ma-please niya ang Ginoo. Okay? So this is really a mark of spirituality. Makita man o di niya makita, mabati man niya o dili niya mabati ang presensya sa Ginoo, pero ang iyang heartbeat is always good siya mo please sa Ginoo. Why? Because Christ dwells in our heart. Yet, we don't have those physical sensations of His presence that we'll have and reach the third heaven. Ingon din na. But, He always says na there's no difference. Hindi ang mag-matter na. Ang mag-matter sa iya is ang iyang ambition, wala nila is to please God. That's why ingon din ni, di ba? No, kung si Jesus Christ,
Nag-edad siya 30, nakadungog siya tingog sa Ginoo. This is my beloved son in whom I am well pleased. Sabi, na please God ang Father kay Jesus Christ. That's why si Jesus Christ, no doubt, ang iya pong ambition, wala na po siya laing ambition si Jesus Christ. For 30 years, wala siya laing interest, dili siya interesado sa kwarta, dili siya interesado sa fame, dili siya interesado ang iyang interesado, wala siya laing ambition is to please his Father. And Paul follow the footsteps of Jesus Christ. Kung kana man ang iyahang leader o ginatanaw na si Jesus Christ or ginamodel niya si Jesus Christ, so kaya ang life verse ani, so kaya life assignment ani ni Jesus Christ, so kaya tumong ani ni Jesus Christ. So nakita niya, wala day lain ning ibuhat si Jesus Christ. Iyaman na go through ang crucifixion. Nga naman because iyang gi-please iyang Father. Kung wala pa niya gi-please ang Father, Lord, this cup of suffering, tanggala gid ni. Di ko gusto ani. Pero, no. Let your will be done. Gusto na ko, tika ma-please. And muna ang gi-follow ni Paul. Muna masing unsang bagyo, nagiagian ni Paul. Adayon gid siya. Wala gid siya ni give up. Wala gid siya ni surrender. May nakita man niya ni Jesus Christ. Wala ni give up sa crucifixion. Wala ni surrender. Wala ni back out si Jesus Christ. And verse 10, yun siya din ni, for we must all appear before the judgment seat of Christ, or will be made manifest, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. All of us will be scrutinized. Abot man ang judgment day, kitang tanan, no? Matubang ta sa Ginoo sa judgment seat. Dinhan nimo makita na muratag ka ng wait lang. Muragog ka nang nagtanaw ta og ka ng palabas. Remember niyo sa una, VHS, isang Betamax, VHS, di ba naman na tape? Kung i-rewind nimo na, imo lang pinduton, so mo rewind na pud na siya, tapos i-play na pud nimo. Time comes daw, mabot yun daw, in the judgment time. Tanan daw natong gibuhat, tanan natong gisulti, tanan daw giunsa nato gigamit ang atong paglawas. No? Ipakita daw na murag i-play pud ba? Naputay ka ng naputay recorded live gi-record ni Lord naka VHS nakabutang sa VHS tape. Then i-playback na sa ato. Di ra pag yun, kita ra makakita. Mo ba Lord, kanang one-on-one mo ni Lord ba dili ra gidaay. The entire world na makakita sa ato ang kinabuhi. Makita no, gibuhat nimo na ikaw lang isa. The way you think. Sabay mong githink, lastful ka ba? Naginatago-tago lang nimo na. Uwagon ba ka? Mga tanan nimong gipangbuhat. Tanan nimong gipang storya. Kung usan nimo paggamit sa imong lawas, ipakita daw na sa buong mundo. Whether good or bad. When I meditate this, ba na jud ko Lord? Pasaylua jud ko Lord. Akong nabuhat Lord, grabe kita kong pangay pasaylo ba? No? Sa mo makayon jud ka kulawa ani oy, makita nila. Kato mga secret na ko ba nagipambuhat na di maayo makita sa buong mundo. Kulawa ani oy. Ano? Manang Lord, forgive me Lord sa akong mga nabuhat na di maayo. Grabe jud kaayo. Which is mo nang giingon din ni. Then this is not only about talking our salvation, but it is also we are talking about rewards. Katong kitang tanan nagpangtawag sa Ginoo, syempre dili man ta tanan faithful sa ato ang task nagihatag ni Lord sa tuwa. Lahi-lahi man ang ato ang life assignment. Karon na may faithful, naman pud dili faithful, naman pud wholehearted, naman pud
dili wholehearted. Pero naapoy uban, ang tanaw na to, wholehearted siya. Pero di ay ang motivation, dili tama. Kasi Lord, ra gyud maka-judge ana. See? Pero in the last days gyapon, in the judgment day gyapon, ing ana daay ta pag-judge ni Lord. Naapo day mga reward system ihatag sa tuan ni Lord. Okay? Sama good, no, masing Kristohano na ka, disciple na ka ni Christ. Example, giunsa nimo paggamit sa imuhang dila. Kana ba imong dila makapatay o makabuhi? Kana ba imong dila more ba ka nagachismis, more ba ka kanang nagasay o bad words? O ba na makapatay ba na og laing tao? So remember, now we are all believers here, but lahi-lahi man ang ato ang task life assignment. So sa ato ang faithfulness niya day ako ang reward. So this is different from the great white throne in Revelation 23 na gina-describe din ni. Kay dinhi sa Revelation 20 po is ang judgment sa mga unbelievers is lahi po, no? They will be cast in the lake of fire. But sa ato sa mga believers, no? Yes, no? Naaman yun ng i-reward ka ni Lord na makauban nato siya. Pero lahi po de ang reward ni Lord sa mga faithful, sa mga panghatag na task ni Lord sa ato. Okay? So, munaing mo ganiingon ko na ay mga faithful, na ay more faithful, na apay ang uban na ay wholehearted kaayo, no, grabe pag-please niya para kaana gid ko unsa kaya kay Paul, no, grabe na siguro ang iya mga medalyon siguro dito. mag ano lang ka ba, no, yung lahi ang reward ni Lord sa langit. Okay, but it says here that we must all appear, and kitang tanan walay escape ani, we will appear the judgment seat ni Lord. Then everyone who do his part maghatagan o reward ni Lord. And yun din every one of us must be rewarded or repaid exactly of what we have done, whether good or bad. So this will bring fear in our heart. Mo gani pagbasa na ko ani, it will bring fear in our heart. Mo na ko, Lord, pasaylo ako, Lord. So kung ang mga nahimo na di maayo, Lord, sa mga hidden, Lord, kanang ako ra isa, Lord, sa mga makaununa ako na makunabuhat na di maayo, Lord, pasaylo ako, Lord. It will bring fear in our heart. Verse 11, therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade men, but we are made manifest to God, and I hope that we are made manifest also in your conscience. So, tomorrow, na ako sa ikat. So, tomorrow, mag-verse 11 ta, ito, verse 21. So, verse 10 lang sa tato na at this morning. Okay? So, let us pray. Lord, salamat, Lord, sa word na gihatag nimo sa amo. Salamat for reminding us, Lord God, that our body is just a tent and temporary, O Lord God. And salamat, Lord, for preparing us, Lord God, a glorified body, Lord. When time comes, Lord, that tent that mahimo siyang mga mansion, Lord God. Salamat, Lord, that only, Lord, ang nature, ang batasan na mo, ang makasulod sa imong mansion. And Lord, salamat for reminding us, Lord God, being faithful to you, O Lord God. There's always, Lord God, reward from you. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.